Umaga mga mag-aaral, ako po si Ginoong Jerwin de los Santos Cabrestante, ang inyong magiging guro sa asignaturang Pilipino ngayong umaga. Pero bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, ay inaalayahan muna ang lahat na magsitayo para sa ating pangbungad na panalangin na pangungunahan ng Bini-Bining Minggito. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, manatiling nakatayang lahat para sa ating gagawing pampasigla. Nang sa ganon ay mapupukaw natin ang inyong mga natutulog na diwa at kaisipan. Alam niyo ba ang awiting head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, and eyes and ears. Mouth and nose, head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Nabuhayan ba ang lahat? Handa na ba kayong makinig at matuto ngayong umaga? Dahil handa na kayo, ay bago kayo magsiupo sa inyong mga upuan, ay pakihanay muna ng inyong mga upuan at pakipulot ang mga basurang nakakalat sa sahig kung mayroon man. At maaaring po itong itapon sa tamang lalagyan. Binibining kami, maliban ba sa araw na ito? Wala! Dahil walang liban sa araw na ito, ay bigyan ninyo ng fireworks clap ang inyong mga sarili. Alam niyo ba ang fireworks clap? Alam, ganito po yan. 1, 2, 3, boom! Upang mapanatili ang kaayusan ng ating klase, ay narito ang malaking tunin na dapat yung sundin kapag ako ay nagsasalita dito sa inyong harapan. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, panatilihin ang katahimikan. Pang-apat, itaas ang kamay kapag sumasagot. Pang-lima, sundin ang mga tagubilin. Naintindihan lang po ba ang ating mga alituntunin? Naintindihan lang. Bago tayo magsimula formal na dumako sa ating bagong aralin ngayong umaga, ay magbalik-aral muna tayo. Sino ba sa inyo ang nakaalala sa ating itinatalakay o nakaraang pagkikita? Binibining dito, nagtaas ang inyong kanang kamay. Tama, ito ay paglinang sa kasanyanang kritikal. Ngayon, class, magkakaroon naman tayo ng panibagong aralin. Pero bago yan, ay may mga gawain muna tayo na kung saan konektado sa ating paksa ngayong umaga. Handa na ba kayo? Dahil handa na kayo ay ating simulan na. May mga larawan ako dito at nais ko lamang po na analisahin nyo ang bawat isa nito. Parang 4 pics, 1 words. Base sa inyong nakita na larawan, paano nyo ito ilalarawan? Binibining na Jinwin? Tama! Ito ay mga batang nagsusulat, tama? Mga batang nagpuproseso ng pagsulat, tama rin? Tama! May mga ideya na ba kayo kung ano ang ating topiko ngayong umaga? Ang paksa ng ating pagsasaluhan ngayong umaga ay tungkol sa paglinang ng kasanayan sa pagsulat. Pero bago iyan ay narito ang mga layunin na inasahan natin kami sa pagtatapos ng ating talakayan. Una, natutukoy ang kahalagahan ng pagsulat. Pangalawa, nakakasulat ng maikling talata na wasto. Pangatlo, na ipapakita ang kahalagahan sa
sa wastong pagsulat. Ito ang mga layunin na inaasahan natin makamit sa pagtatapos ng ating talakayan ngayong umaga. Ngayon, dumako na tayo sa ating paksa na paglinang ng kasanayan sa pagsulat. Kapag makarinig kayo ng salitang paglinang sa kasanayan ng pagsulat, ano nga ba ang papasok sa inyong mga isipan? Binibining Chinil. Tama. Ito ay tumutukoy sa pagpapahusay sa kakayahan ng mag-aaral ng maayos, malinaw, at makabuluhang pagsulat. Bakit? Layunin itong gamitin ang wikang Pilipino sa iba't ibang uri ng sulatin. Alam niyo ba na may 5 bahagi ang paglinang ng kasanayan ng pagsulat? Una ay ang malikhaing pagsulat. Ang malikhaing pagsulat, class, ay ito ay isang uri ng pagsulat na gumagamit ng imahinasyon at pagkamalikhain. Ibig sabihin, ang malikhaing pagsulat, class, ito ay isang uri ng pagsulat na kung saan gumagamit ka ng iyong imahinasyon, ng iyong damdamin, upang ikaw ay makabuo ng makabuluhang akda. Bakit? Dahil gumagamit ka ng iyong pagkamalikhaing paraan nang sa ganun ay makabuo ka ng isang akawili-wili na sulatin. Halimbawa po lamang ay ang tula. Ang tula, class, ay isang uri na malikhaing pagsulat, class. Bakit? Binibining Papa? Tama! Dahil ito ay hindi ka lang sumusulat. Gumagamit ka rin ng iyong imahinasyon, ng iyong isipan, at lalo na ng iyong damdamin upang ikaw ay makabuo ng malikhaing pagsulat na kawili-wili nang sa ganon ay ang magandang pakinggan sa tagapakinig at maganda rin basahin sa tagapagbasa. Parang nakakakuha ka ng nakakainganyo ka ng isang tao. Dahil ginagamitan mo ito ng malikhaing paraan o tinatawag na malikhaing pagsulat. Ngayon, lumako naman tayo sa akademikong pagsulat. Maaari bang basahin? Maraming salamat po. Ang akademikong pagsulat, class, ay isang uri ng pagsulat na kung saan formal at objektibo. At kadalasan ng itong ginagamit sa paaralan, kolehiyo, at iba pang institusyon. Bakit? Binibining Kimberly? Tama! Dahil layunin itong magbigay impormasyon, magpaliwanag, at may pinagkatiwalaang ebidensya o sanggunian. Sino ba sa inyo ang makapagbigay sa akin ng akademikong pagsulat? Binibining Minggito? Tama! Ito ay pananaliksik. Bakit ang pananaliksik ay isang halimbawa ng akademikong pagsulat? Dahil ang pananaliksik, class, ay isang itong masusing pag-aaral ng isang paksa gamit ang datos na may pinagkatiwalaang sanggunian o ebidensya. Ang pananaliksik, class, ay isang uri ng akademikong pagsulat dahil ito ay formal at kadalasan itong ating ginagawa nung tayo pa lamang ay nasa sekundaryang edukasyon o senior high school. Naintindihan na po ba ang akademikong pagsulat? Magaling na kapahusay talaga ng aking mga mag-aaral ngayong umaga dahil makadali namang makaintindi ngayon. Dumako naman tayo sa proseso ng pagsulat, class. Alam niyo ba na ang proseso ng pagsulat, class, ay isang hakbang, isang gabay, nang sa ganon ay mapabuti ang ating paggawa ng sulatin o isang paraan nang sa ganon ay makalikha tayo ng pinakamagaling na sulatin gamit ang proseso ng pagsulat. Alam niyo ba na may 5 proseso ang pagsulat? Una ay ang
free writing, tinatawag na pagpaplano. Ito ay pagpili ng iyong paksa, layunin at pangangalap ideya. Isang uri ng proseso ng pagsulat na kung saan dito tayo pipili ng paksa, dito tayo mangangalap ng ideya. Halimbawa, kapag gumagawa tayo ng pananaliksik, hindi tayo mag-umuna sa problem statement. Of course, we choose topic. Pangalawa, drafting o pagsulat ng unang borador ng iyong sulatin. O tinatawag na pagsulat ng unang bersyon ng iyong sulatin. Pangatlo ay maaari bang basahin binibining Montesino? Maraming salamat po. Revising. Ito ay pwede kang magdaragdag, pwede kang magbabawas, at pwede kang baguhin ang isang teksto nang sa ganon ay malinaw at mas mapabuti ang organisasyon ng isang sulatin. Pang-apat ay editing. Ito ay pagwawasto ng mali sa baybay, gramatika, at iba pang dapat ayusin ng isang sulatin. Ito tinatawag na from the word edit o editing, pagwawasto ng isang sulatin. Panglimang proseso ng pagsulat ay ang publishing o tinatawag na paglalathala o pagbabahagi ng iyong natapos na sulatin. Ito po ang mga 5 bahagi o 5 proseso ng pagsulat. Naintindihan lang po ba? Ano nga ba ulit ang 5 proseso ng pagsulat? Rewriting, drafting, revising, editing, at publishing. Naintindihan lang po ba? Tama, magaling. Yun, dumako naman tayo sa ika-4 na bahagi ng paglinang sa kasanayan ng pagsulat. Ang pang-4 ay revision at pagwawasto. Pinipili, Jeanette, maaari mo basahin? Pagbabago at pagwawasto upang mabuti ang sulatin. Maraming salamat po. Ibig sabihin, kamakailan na ang akin na itong natalakay. Ito ay ang proseso ng proseso ng pagsulat. Ito ay revising at editing. Ito ay revision at pagwawasto. Pag pwede ka magdaragdag, magbabawas sa isang sulatin, nang sa ganon ay malinaw at madaling maintindihan ang iyong pinapahiwatig na ideya. Pagwawasto naman, ito ay pagdaragdag ng mga bali sa baybay o maaari kang magdaragdag ng mali sa baybay o ito ay pag-aayos ng sa ganon ay mapabuti ang iyong sulatin. Halimbawa, ito ang orihinal na pangungusap. Ang social media ay nakakatulong sa pag-aaral kasi maraming impormasyon. Kapag atin itong i-revision o i-revisa, ganito po. Ang social media ay nakakatulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral dahil marami itong access na impormasyon at may pinagkatiwalaang ebidensya. Ano ba inyong naintindihan ng isang pangungusap? Tama! Parang dinadaragdagan mo ang isang pangungusap nang sa ganun ay maintindihan lalo ng tagapakinig at para mabuting maipahayag at malinaw na maipahayag ang iyong ideya. Ito ang tinatawag na revision at pagwawasto. Ngayon, dumako naman tayo sa panghuling bahagi ng paglinang sa kasanayan ng pagsulat ay ang pagsusuri ng sulatin. Ito ay binibining Lajilin, maaring bang basahin? Maraming salamat po. Ang pagsusuri ng sulatin ay isang masusing pag-aaral o pag-evaluate ng isang sulatin kung ito ba ay tama, sakto na ba ang nilalaman, sakto na ba ang organisasyon, mga mali sa baybay, gramatika, nang sa ganun ay angkop sa layunin ng mambabasa. Sa madaling sabi, ito ay pagtingin ulit ng iyong sulatin nang sa ganun ay mas maintindihan lalo ng tagapakinig. Halimbawa, pagkatapos mong gumawa ng sanaysay at pananaliksik ay tingnan mo ulit ito. Baka may kulang sa gramatika, may kulang sa nilalaman, organisasyon,
bantas, at iba pang mali sa isang pangungusap nang sa ganoon ay paayos ito kapag kinakailangan.